Gustong-gusto kong kumain. Pero nitong mga nakaraang linggo na kasama kita, parang hindi ko magawang kumain mag-isa. Nasanay ako na lagi kang kasama. Hindi rin ako mahilig magluto. Gusto ko nga lang na makita ka. Iisa nga lang ang putahing alam kong lutuin. Tinanggihan mo pa. Ni minsan, wala akong ipinagluto. Mas sanay akong ako ang ipinagluluto. Pero nagluluto ako para sa'yo. Lahat ng inihahatid ko sa opisina mo, ilang ulit kong niluluto para lang maglasang desente. Nagsuot ako ng bestida dahil sa'yo. Nadulas sa banyo dahil sa'yo. Lahat yata ng ginawa ko nitong mga nakaraang buwan dahil sa'yo. At para din sa'yo. Kahit kanino, hindi ko pa naramdaman to. Sa'yo lang. I miss you every time I don't get to see you. Minsan, katatalikod ko palang gusto ko na ulit itang makita. Nagsiselos ako sa bawat babaeng tinatapunan mo ng tingin. Nasasaktan ako kahit sa simpleng pagtanggi mo lang sa akin. Gaya kanina, sumasama ang loob ko kapag kumukunot yung noo mo o nagsasalubong ang kilay mo kapag kausap mo ako. Nagpakawala si Kim ng malalim na hininga pagkatapos ng malatalilumbela sa haba na confession niya. Tapos ka na ba? She stared at him when he talked. Tumango siya. Well, I didn't really expect you'd see those. That was such a big revelation. But you can fool me, Kim. Marami na ako nakilala na katulad mo. Gagawin ang lahat para makapanloko ng ibang tao? You like me? Luma na yan. Ilang beses ko na nga narinig yan eh. I offered you the job to be your pretend girlfriend. Because I thought you wouldn't do anything like this. I already told you that I know and I've seen how good you. Pero heto, sinasabing nahuhulog ka na sa akin. Naaalala mo pa ba ang kontratang pinirmahan mo? Tumango si Kim. So, do you remember after all, naaalala mo ba ang unang kondisyong nakasulat doon? Muli ay tumango siya. Hindi na niya magawang magsalita. Dahil may pakiramdam siya, kapag nagsalita siya ay bibigay ang mga luha niyang kanina pa nagbabantang tumulo. Kahit anong mangyari, hindi ka mahuhulog sa akin. Ikaw ang hiniling kong magsulat para hindi mo makalimutan, pero ginawa mo pa rin. Ibig mong sabihin, pagpapanggap lang ang lahat para sa'yo? Pakiramdam ni Kim ay may kamay na bakal na pumiga sa puso niya nang tumango si Terence. Then, you shouldn't have given me reasons to fall for you. Sigaw niya. All those kisses and sweet gestures, you did all of that to convince your mom? What else could be the reason? Tanong ni Terence. Nagawa pang ngumitiga yung tila tinutusok ng libu-libong karayom ang puso niya sa sakit na nararamdaman. Hindi niya maisip na ganito pala kalupit ang lalaking minahal niya. You kiss me every time we're in your office. Wala naman doon ang mama mo. Anong ibig sabihin nun? Pati ba yun ay parte ng palabas? She could not just give up. Kahit katiting naman siguro, ay may nararamdaman ng binata para sa kanya. Naramdaman niya yun habang magkasama sila. Niyayakap siya nito, hinahalikan, at nilalambing kahit sila lamang dalawa. Di naman siguro lahat ng ipinakita nito ay parte ng pagpapanggap nila. Alam kong hindi kumbinsido si Mama na may relasyon tayong dalawa. So even without her, we have to act like a real couple. That's how we practice. Hindi ka naman dehado. I'll pay for everything. Inilabas ni Terence ang wallet at mula roon ay kinuha ang isang tseke. 300,000. Not bad, right? Hindi mo yan mahuhutot sa mga lalaki mo sa loob ng 3 buwan? Nang hindi niya abutin ang tseke ay inilapag nito iyon sa mesa na nasa pagitan nila. Dumukot ito ng ilan pang lilubuhin sa wallet nito. Bayad sa beer. Thanks for the wonderful show. And with that, Terence turned his back on her. Hindi na niya nagawang magsalita pa. Ang alam lamang niya ay naninikip ang dibdib niya sa sobrang sakit. Sinundan ni Kim ang binata. Pasakay na ito sa sasakyan nang makalabas siya ng gate. Did you forget something? Tanong nito nang lingunin siya. Pero sa halip na sumagot ay nanatili lamang siyang nakatitig dito. She tried to memorize his face. This might be the last time she would ever see this man and she wanted to keep him in her heart and in her memories, no matter how painful her experience with him was. Forever. Nag-enjoy rin naman siya. Sa maikling panahon na kasama sila, marami siyang naranasan kung paano maging masaya, paano umibig at kung gaano kasakit masawi. Hindi nagtagal ay lumula na si Terence sa sasakyan nito at pinatakbo iyon palayo sa kanya. She should just have ran after him and told him everything about her. Did every possible thing to make him stay, but she just stood there, dumbstruck, wishing she would feel numbed. Bakit kailangan tapusin ang magagandang bagay? At bakit ang pagtatapos ay kailangan maging napakasakit?
Alam ni Terence sa sandaling makita niya si Kim na may kasamang ibang lalaki na malapit na ang kanilang wakas, ngunit umaasa siyang hindi na ito mangyayari. Ngunit ang mga bagay na nakatakdang mangyari ay nangyari. Gaano man kalakas ang pagsisikap ng isang tao na pagilan itong mangyari. Inihinto niya ang sasakyan pagliko sa kanto ng appointment ni Kim. Baka kapag nagpatuloy siya, ay maaksidente lamang siya. Napako na kasi ang isip niya sa babaeng nakatayo habang nakatingin sa kanyang palayong sasakyan. Nang lumabas si Kim kanina para sundan siya, akala niya ay may sasabihin ito, pero nanatili lamang na nakatitig sa kanya. And her features? So, he could keep them in his situation to memory love that woman. But he knew na minsan kahit gaano mo kamahal ang isang tao, kailangan mo lang pakawalan yung taong yun kahit masakit. Buong araw na nakahiga lang sa kama si Kim. Bumabangon lamang siya kapag kailangan niyang magtungo sa banyo. Iniiyak niya lahat ng sakit na nararamdaman. Hanggang sa tila, namanhin na ang puso niya at naubusan na ng luha ang kanyang mga mata. Buong magdamag siyang umiyak, kaya naman tiyak niyang magang-magana ang mga mata niya. Tapos na ang oras ng pananghalian nang magpasya siyang bumangon para maligo. Hindi naman titigil sa pag-inog ang mundo dahil ang malungkot siya. Kaya hindi siya pwedeng mahiga na lang at pabayaan ang sarili. Paglabas ni Kim ng banyo, ay humilata siya sa sofa. Napatingin siya sa tseke at ilang lilibuhing nasa ibabaw ng mesa. Tinignan niya ang suot na relo. 2:00 pa lang ng hapon. Pumanhik siya at kinuha mula sa pagkakahang ang bestidang binili ni Terence para sa kanya. Iniligay niya iyon sa isang paper bag. Saka bumaba. Isinilid niya sa maliit na envelope ang tseke at ang paper bills na iniwan ni Terence. Tinukot niya ang kanyang wallet at kumuha ng pera mula roon. Isinilid din niya iyon sa envelope. Saka nagsulat ng maikling note sa isang maliit na piraso ng papel. Aanhin ba niya ang perang yun? Kayang-kaya siyang bigyan ng tatay niya ng ganoon kalaking halaga nang hindi man lang ito kukurap gaya ni Terence. Barya lang yun. At hindi siya papayag na yurakan ng pagkatao niya para lang sa maliit na halaga. Pag alis niya sa bahay na iyon, iiwan na rin niya ang lahat na nangyari habang naroon siya. Hindi siguro madali pero kakayanin niya. Nagtaksi siya patungo sa opisina ng kumag na nanakit sa kanya. Wala siyang balak magpakita rito. Isa sa uli lamang niya ang mga ibinigay nito. Hindi niya kailangan ng kahit na anong galing dito. Manong, tawag ni Kim sa guard na nakatalaga sa main entrance. Sa ilang ulit niyang pagpunta roon, kilala na siya ng guard. Ngumiti ito. Ipapabigay ko lang po sana kay Mr. Loizaga. Iniabot na ang maliit na paper bag na bit-bit niya. Ma'am, naroon po si Sir. Kayo na lang po mag-abot. Nakangiting suhestyon nito, saka itinuro ang kinaroroonan ni Terence. Nang tingnan niya ang itinuturo ng guard ay nakita niya si Terence at ang matapang na receptionist. Nakakapit sa braso ng binata ang sawa este. Ang babae pala. Base sa pagkakalapit ng babae kay Terence, tila may relasyon ang mga ito. Para kasing nilalambing nito si Terence. Kim felt as if her heart crackled little and it hurt. Kaya pala ganoon na lamang kadali para sa binata na saktan siya. May ipapakilala na pala kasi ito sa ina. At sa pagkakataong iyon, hindi na ito magpapanggap lang, katulad ng ginawa nila. This time, he would introduce someone he really liked. Ilang minuto na marahil siya nakatitig sa dalawa, nang kalabitin siya ng guard. Ma'am, may problema po ba? Wala naman. Nang muling lingunin ni Kim ang dalawa, ay nakita niyang nakatingin na sa kanyang direksyon si Terence. At base sa nakikita niya ay ang magkasalubong na naman ang mga kinay nito. Naramdaman niyang nangilid ang mga luha niya. Manong, kayo na lang ho ang magbigay sa kanya. Nagmamadali na po kasi ako. Ayan tutulong na. Itinuro pa niya ang mga mata. She ran away and no matter how she wanted to look back, she never did. Terence, tawag ng mama niya. Nang lingunin niya ay nakasilip ang ulo nito sa pinto ng study room. Hindi ka pa ba kakain? Ilang araw ka nang hindi naglalabas. Hindi ka pa kailangan sa opisina? Tuluyan na itong pumasok at tumabi sa kanya. How are you? Tanong pa nito na ikinatingala niya. I know what happened and I can see through you. I'm your mom after all. She talked to you? Pinilit niyang maging kalmado. Pumunta siya dito pagkatapos niyang bisitahin ka sa opisina. Sinabi niya sa akin ang nangyari. Nanatili lamang na tahimik si Terence. Damdam kasi niyang may sasabihin pa ang ina. Alam ko ang lahat. Alam kong binayaran mo lang siya para magpanggap na girlfriend mo. She told you? Tuluyan na siyang napatayo sa sinabi ng ina. Kailan pa nito nalaman na nagpapanggap lamang sila ni Kim? The day you introduced her to me. She told me that very same day
Hindi raw niya kayang manloko. Ipinakiusap din niya na huwag kitang piliting makipag-date sa iba. Pumayag ako sa kondisyong itutuloy niya ang pagpapanggap na nobya mo. Gumiti ang kanyang ina. Since your father died, you've really loved. But since you met her, I saw how much you improved. And you have to admit, hindi ka naman talaga nagpapanggap na mahal mo siya. Hindi niya magawang magsalita. Wala namang silbi kung itatanggi niya yun. Iniabot ng kanyang mama ang paper bag na kanina pa nito hawak. Ngayon lamang niya iyon na pagtuunan ng pansin. The guard gave that to me. He told me that you told him to just throw it away. But whenever he remembered the sad face of the lady who delivered that, he just couldn't, so he decided to give it to me instead. That came from Kim. Naaalala na niya. Iniabot iyon sa kanya ng guard ng araw na nakita niya si Kim sa office building. Why don't you check what's inside? Susog ng mama niya. Pinuksan ni Terrence ang paper bag. What he saw was the dress he bought for Kim. There was also a small envelope inside. Hindi pa man niya tuluyang nasisilip ang laman niyon, ay may hinala na siya kung ano iyon. And he was right. It was the check he gave her. Plus pera sa sobre. Mapansin ang isang maliit na papel. 25,000 cash. Salamat sa kape at sa mga alaala. 20,000 ang bayad sa lahat na ng bagay sa iyo. Kim. Parang sasabog ang puso ni Terrence. Hindi na niya hinintay pang makapagsalita ang mama niya. Agad na siyang tumakbo palabas ng study room at pinaharurot ang sasakyan niya. Nagtungo siya sa apartment ni Kim. Pero nabigo lamang siya dahil wala na di umalon dalaga roon. Base sa kwento ng kapitbahay nito na nakausap niya, umalis si Kim ng araw mismo na puntahan siya nito sa opisina. Para na siyang mababaliw sa pag-iisip kung saan hahanapin ng dalaga. Ngayon niya na-realize kung gaano kaunti ang impormasyong alam niya tungkol sa babaeng minamahal. And yet, there he was, on the verge of losing his mind. Kailangan niya mag-focus para mahanap si Kim. Noon niya naalala ang file reports na ibinigay ng inupahan niyang private investigator. Pero kung pupunta siya sa opisina para kunin yon, matatagalan pa siya. Kung bakit kasi di mo naisip basahin niya ng buo? Sermon ng isang bahagi ng kanyang isip. Gustong-gusto niyang makita si Kim at masabi rito ang kanyang nararamdaman. What should I do? Like an answered prayer, he remembered something. Minsang nabanggit noon ni Kim kung saan nakatira ang mga magulang nito. Naisip niya ang kaibigang apo ng nagmamay-ari ng subdivision na nabanggit ni Kim na kinaroroonan di umano ng mga magulang nito. Baka naroon din ang dalaga. Agad niyang tinawagan ng kaibigan. Pare, I'm looking for someone. Nabanggit kasi niya sa akin dati na dyan sila nakatira sa subdivision ninyo. Can you help me find her? Siniguro ng kaibigan ni Terrence na mahanap nila ang taong hinahanap niya kung talagang sa subdivision iyon nakatira. Kaya agad siyang nagtungo roon. Pare, tagal natin din nagkita ah. Bati sa kanya ni Reynold. Kaklase niya ito noong college dahil pareho sila ng kursong kinukuha. Kasama rin niya ito sa fraternity. Pasensya ka na pare. Minsan na nga lang tayo magkita, pabor pa ang hihingin ko. Kailangan ko lang talaga siyang mahanap. May kilala ka bang Cristobal na dito nakatira? I think she mentioned something about her parents being household helpers. Sukat sa sinabi niya ay humagalpak ng tawa si Reynold. Magkasalubong ang mga kilay na tiningnan niya ito. You're looking for Kim, right? You know her? Wait, I never mentioned her name to you. How did you know I was looking for her? Nang tinawagan niya ito, ay hindi niya sinabi ang pangalan ni Kim. Sinabi lamang niya na may hinahanap siyang maaring sa subdivision na iyon nakatira. Saktong dating mo pare. My sister just called me up. She's with Kim right now. Come, sasamahan kita sa kanya. Nagpaitiuna ito sa paglalakad. Nagtataka man ay napilitan siyang sumunod kay Reynold. Kaibigan niya ito kaya hindi naman siguro siya lolokohin ng lalaki. Dumaan siya sa likurang gate ng bahay nito. Ilang sandali pa ay natanaw niya ang isang kubo. Kubo sa isang kilalang subdivision? Sa loob-loob ni Terrence. Iisipin sana niyang maid's quarters yun. Pero nakatayo iyon sa isang bakanteng lote sa pagitan ng mga naglalakihang bahay. Idagdag pang maraming mamahaling sasakyan sa harap niyon na kung sa paanong paraan na lang ipinarada. May nakita siyang ilang taong tila nagkakatuwaan sa pagkanta. Na makita ni Reynold ay ginawayan ng mga iyon na lalaki. Insan, halika na. Samahan natin si Kim sa pagluluksa. Tumatawang wika ng mga ito. Bakit nagluluksa si Kim? Nagtatakang tanong ni Terrence, pero sa halip na sumagot, ay sinenyasan ni Reynold ang mga nasa loob na lumabas. Nang sunod-sunod na lumabas ang mga ito ay nakita niya nakapormal na damit ang lahat. Huling lumabas ang dalawang lalaki na hindi niya inaasahang makikita roon. Oh, Terrence, right?
Tila nagulat ang isa sa dalawang lalaki na makita siya pero nakangiti ito na maluwang. Pasensya na pare, nagluluksa ngayon ng utol ko. I don't think she'd like to entertain visitors right now. Kakamot-kamot sa ulong wika nito. Utol? Nagtatakang tanong niya. Hindi ba't boyfriend ito ni Kem? He's right. We all took the day off para samahan si Kem. Broken-hearted kasi ang isang yun. And I think you know why. Wika naman ang isa pa. Ito nakita niyang humalik at nag-I love you kay Kem. Kung sa tingin mo, matutulungan mo ang baby natin, pumasok ka. Kung hindi, alam mo ang daan palabas. Teka, huwag mong sabihin, she's our sister. Anito saka inakbayan ng kapatid habang papasok sa kubo. Reynold Cristobal, pare. In case you don't remember my whole name, I'm Kim's cousin. Pagpapaalala nito sa pangalan. Except for those two. Itinuro nito ang dalawang nagpakilalang kapatid ni Kim. All of us here are Kim's cousins. Dagdag pa ni Reynold. Ang dalawang lalaking pinagsilosan niya ay kapatid pala ng babaeng mahal niya. Tara sa loob. Baka magtaka si Kim kapag napansing bawas ang audience niya. Wika ng isa sa mga pinsang babae ni Kim. Sumunod na lamang si Darren sa mga ito. Kahit bahagya pa rin, nagugulumihanan sa nangyayari. Nakita niyang kumakanta si Kim sa harap ng video okay. Sa kanang kamay ay mikropono. Sa kaliwa ay bote ng alak. Ang gulo-gulo ng buhok nito. Mugto ang mga mata. Halatang kulang sa tulog. Lalapitan sana niya ito nang pigilan siya ni Reynold. Just stay here and watch. I want you to see what you did to her. Parang gusto siya nitong parusahan. Gustuhin man niyang aluin si Kim? Ay hindi niya magawa dahil alam niyang kailangan niya munang sundin ang gustong mangyari ng mga kamag-anak nito. Nakontento na lamang siya sa panonood habang nakaupo sa tabi ng mga kuya ni Kim. That brought left home saying she wanted to explore the real world. Life without us to support her. All of us immediately refused. She's our baby. Spoiled yan. She gets whatever she wants kaya nagulat kami na magpaalam siyang aalis ng bahay. She even left me with a headache. Nag-resign ba naman sa bangko? Saan ako hahanap ng manager na papagkakatiwalaan ko ng gusto? Napamaang si Darren sa sinabi ni Reynold. Kim was a bank manager? Kahit ako, ayokong umalis si Kim ng bahay. I was like, how would she be able to live alone? Hindi yan gumagawa ng gawaing bahay. Nasanay na may katulong na laging mauutusan. Bilang bunso sa pamilya, lahat ng gusto niya. Pinipilit namin lahat na maibigay. Pero sa huli, pinayagan namin siya. Parang nga naman matuto siyang tumayo sa sariling mga paa. Wika naman ang kuya ni Kim na nalaman niyang Luke ang pangalan. Kaya lang, Maria ang pagiging hopeless romantic niya na makilala ka. May magmamahal daw kaya sa kanya sa kabila ng kalagayan niya sa buhay? And you failed her test. But then, hayan siya, iniiyakan ka. Dagdag pa nito. I saw you kiss her. My eyes went red. Naisip ko na kung hindi ko maililigtas ang puso ko sa pagkawasak, at least, I can try to save my pride. Napatitig si Terrence kay Kim. Halos madurog ang puso niya habang pinakikinggan itong kumanta. Nakatingin ito sa direksyon niya at malungkot na nakangiti. Nakita na pala siya nito. Maya-maya ay tumigil ito sa pagkanta at nagsimulang maglakad palapit sa kanya nang hindi inaalis ang pagkakatingin sa kanya. I think I'm going crazy. Anito habang nakatitig sa kanya. Hindi niya akalaing ganito pala ito masaktan. Nasasaktan siya sa nakikitang sakit sa mga mata nito. Kim, sabay rito ng isa sa mga pinsan nitong babae. Sinabi mo na yan kanina. Bakit inuulit mo na naman? Tanong naman ang isa pa. I miss him so much. I can even imagine him sitting beside you guys. Nagunahan sa pagpatak ang mga luha ni Kim. Pero mabilis din itong pinahid iyon gamit ang mga kamay. Mali ka naman kuya eh. Sabi mo kapag uminom ako, makakalimutan ko siya. Bakit ngayon? Masakit na nga ang ulo ko, siya pa rin na nakikita ko. Anitong binalingan ng kalapit na lalaki. Sinuntok pa nito sa braso ang tinawag na kuya. Nagtawa na naman ang iba pa nilang kasama. Sinabi ko nga yun, baka kulang pa ang nainom mo kaya kaganyan. Tagay pa kasi. Biro ng kuya niya na agad namang sinunod ni Kim. Andyan pa rin eh. Pinalingan siya nito. Hoy, Chupe, ayaw kita makita. Ayoko makita mo akong umiiyak. Aba, namimihasa ka. Muli nagtawanan ang mga tao sa paligid nila pero nagpatuloy si Kim. Bakit kasi hindi mo ako nagawang mahalin? Why? Hindi kasi ako marunong mag-Ingles gaya ng ibang mayayamang babae. Dahil hindi ako nagsusuot ng tulad nila. Kung pera ang iniisip mo, kayang bilhin lahat. Nagkakamali ka. Kung kayang bilhin lahat ng pera, everything, buhay pa si Lolo. Hiningi ko na ang mano ko so I could buy you.
Umalakak ito pagkatapos, pero bahaw iyon pilit. Kaso hindi eh. Bakit ba ang hilig ng mayayaman na humanap ng babaeng mayaman din tulad nila? Wala bang karapatan na mahihirap na magmahal ng isang mayaman? Wala namang batas na ganun eh. Diba, Kuya Luke? Baling nito sa kapatid na nakaupo sa tabi niya. Umiling lamang ang lalaki. Hindi kami ganun. Angal na isa sa mga pinsan nito. Because the human heart is untamable. Can you tell your heart to stop beating? No. Kasi nga kusang tumitibok ang puso. Hindi mo pwedeng sabihan yan, no? Hoy, ano ka ba naman puso ka? Mayaman yan, off limits. Nang tumingin si Terence sa mga kasama nila, ay nakita niyang nagpipigil ng tawa ang mga ito. Kung hindi lang marahil umiiyak ang kausap, ay baka kanina pa naghagalpakan ng tawa ang mga ito. Maging ang mga kuya ni Kim ay tila namimilipit na sa pagpipigil ng halakhak. Ibang klase ka pala ma-in love, insan, hanep! Wika ng isang hindi na nakapagpigil. Tumigil ka, kuya. Panira ka naman ng moment eh. Tama na yan. Kanina mo pa inuulit-ulit yan eh. Lasing ka na. Buti pa umuwi ka na. Pumaling sa kanya ang babaeng nagsalita. Kanina pa siya naglilitanya. Total ikaw naman ang may kasalanan ng lahat na ito. Ikaw na rin ang masikaso sa kanya. Ngayon na naglasing yan. Yatid mo na siya sa bahay nila. Binuhat ni Terence si Kim na ngayon ay nakayukyok na sa mesa sa sobrang kalasingan. Lumabas ng kubo si Vince at sinamahan sila papasok sa bahay ng mga ito. Bahay pala ng mga ito ang isa sa malaking bahay na nakatabi sa kubo. Ma, lasing na si Babes. Sigaw ni Vince. Pagpasok nila sa bahay, hindi nagtagal ay lumabas ang isang may edad na ginang. Nakasuot pa ito ng apron at may pot holder sa kamay. Halatang nagluluto. Sinabi ko namang huwag niyong gaanong lasingin ang kapatid niyo. Napatingin ito sa kanya. And who is this handsome young man who's carrying my drunk daughter? Are you the one, iho? Tanong nito. Yes, mom. He's the one. Pero iaakit na muna namin si Babes. Kasi alam kong nabibigatan na itong mamanugangin ninyo. Ipinakita ko lang talaga na problem solved na. Andito na siya. Tinatpik pa ni Vince ang balikat niya bago sumenyas na sundan niya ito. Hinitian niya ang ginang bago pumanhik sa ikalawang palapag ng bahay. Marahang inilapag ni Terence si Kim sa kama. Tulog na tulog ito. Nagpaalam ang kuya nito na kukuha ng bempo para mapunasan. Di umano niya si Kim. Aangal sana siya pero inunahan siya nito na kasalanan niya. Kaya siya raw ang dapat magdusa. Brad, ikaw na ang bahala sa kapatid ko. Iniabot ni Vince sa kanya ang isang bimpo at maliit na palanggana. Punasan mo. Yung pinto sa kanan mo ang banyo. Pagpasok mo, there's another door. That's her wardrobe. Doon ka kumuha ng ibang papalit mo sa damit niya. Sisibat na ako kasi magiinuman pa kami. Ngumisi ito. Saka siya iniwan. Hindi man lamang siya hinintay na makasagot. Alam na niya ngayon kung saan nakuha ni Kim ang ugali nitong ganoon. Brad, tawag ni Vince na muling sumungaw sa pinto. Dito ka na matulog. Okay lang naman basta pakakasalan mo siya. Kasalanan mo naman talaga kung bakit naglasing yan. Kaya ikaw magpuntay sa kanya. Kung may kailangan ka, there's the intercom. Turo nito sa intercom na nasa tabi lamang ng kama. Tumawag ka lang sa isa sa mga katulong. Bye! Isinara na nitong muli ang pinto. Napailing si Terence. Napakadali para sa mga ito na pagkatiwalaan siya. He took the basin, stood up, and went straight into the comfort room. Kasinluwang marahil iyon ang sa kanya. May sliding door lamang na naghihiwalay sa mismong toilet at bathroom. Nilagyan niya ng tubig ang palanggana at inilagay roon ang bimpo. Pagkatapos ay pumasok siya sa wardrobe para kumuha ng pisa ni Kim. Ang sukat ng wardrobe ay doble marahil ng sa banyo. Karamihan sa mga drawer ay nakabukas pero maayos namang nakatupi ang mga damit na laman ng mga iyon. Isinara niya ang mga iyon at hinanap kung saan nakalagay ang mga pantulog ni Kim. Napalunok siya nang mabuksan ng drawer kung saan nakalagay ang mga underwear ng dalaga. Papalitan pa ba niya ang undies nito? Marahas siyang napailing sa naisip. Agad niyang isinara iyon at tumampot na lamang ng isang oversized na t-shirt. Palabas na si Terence nang mapansin ang mga bestida na nakahang. Nang lapitan niya ang mga bestida, ay nakita niyang may price tag pa ang karamihan. Hindi niya naiwasang maalala ang sinabi ng dalaga. Nagsuot ako ng bestida dahil sa'yo. Nadulas sa banyo dahil sa'yo. Lahat yata ng ginagawa ko nitong mga nakaraang buwan dahil sa'yo at para din sa'yo. May narinig si Terence na kalabag mula sa kinaroroonan ni Kim. Kaya nagmamadali siyang lumabas ng wardrobe. Agad niyang dinampot ang planggana at tinungo ang kinaroroonan ng dalaga. Nakita niyang nasa sahig na ito pero tulog na tulog pa rin. Marahang pinunasan ni Terence si Kim sa mukha, sa braso,
at maging sa mga binti at talampakan. Nang akmana niya itong huhubaran, ay nagdadalawang isip siya kung tama nga ba ang gagawin niya. Hindi pa sumisikat ang araw ay gising na si Terence. Hindi siya nakatulog ng maayos dahil sa katabi niyang mahimbing pa rin natutulog. Nakayakap ito sa kanya na tila ba ayaw siyang makawalan. He realized a lot of things while watching Kim sleep, and he was determined to do everything to win her back. Napapit lang siya na kumilos si Kim. Nang imulat nito ang mga mata ay napatitig ito sa kanya. Ilang sandali pa ay nangalid na ang luha nito. Babe? Natigilan siya nang tumalim ang tingin nito sa kanya. I saw you last night before I closed my eyes. Ngayong pagkagising ko, mukha mo pa rin na nakikita ko. Pati boses mo naririnig ko na rin. Paano ako makakalimos nito? Inis na wika nito. Totoo ako. Marahan niyang pinisil ang pisngi ng dalaga para mapatunayang hindi ito nag-i-imagine lang. Bahagya itong natigilan. Saka siya pinakatitigan. Kinurot pa siya nito. Ow! That hurts! Tinampal niya ito. Napapaglikwas ito ng bangon. You're real? The hell are you doing here in my room? Who let you in here? Wait, did we sleep together? Sinampal nito ang kanang pisngi. Nang akmang sasampalin din nito ang kaliwa, ay hinila niya ito pahiga sa tabi niya. Saka mahigpit na niyakap. Sasaktan mo lang sarili mo sa ginagawa mo. Totoo ako. Pinapasok ako rito ng kuya mo. Since I'm the reason why you wanted to get drunk, your family told me that I have to take care of you. Alam din ng mami mo na nandito ako natulog. Okay lang naman daw, total pakakasalan naman kita. Anong nangyari? Dadatnan kitang naglalasing. Nung nakita mo ako, akala mo ako'y gawa-gawa lamang ng ligaw mong imahinasyon na nag-hallucinate ka lang. So, subconsciously, kumamin ka kung gaano mo ako kamahal at na-miss. Sinuntok siya nito sa braso. It's true. Itanong mo pa sa mga kuya mo. Nasabi ko na sa'yo mga bagay na yun noong huling beses tayong nag-usap. Tinangka ni Kim na kumawala sa pagkakayakap niya, pero hinigpitan lamang niya ang yakap dito. Anong ginagawa mo rito? Gusto mo na naman bang ipamukha sa akin na kahit kailan ay hindi mo ako magugustuhan? O nabago na ang isip mo dahil alam mo na kung sino talaga ako? Hindi agad nakapagsalita si Terence. Hindi niya masisi ang dalaga kung ganoon man ang isipin tungkol sa kanya. I realized how wrong I was when I saw the check that you gave back. But even before that, I already realized how much you meant to me. Humugot siya na malalim na hininga. Saka muli ring pinakawalan iyon. Pakiramdam kasi niya ay naninikip ang dibdib niya. I don't know how and when it started. Basta naramdaman ko na lang na gusto na kita. Ikaw lang ang babaeng may lakas na loob sa lungatin ako. And I like it when you go against me. Nag-e-enjoy ako sa maliliit na bangayan natin. Perhaps that caught my attention. But each passing day proved me wrong. I simply like you. Pasaway ka ba ng mabait? Tuwing pinaghihintay mo ako, naiinis ako pero agad din naman nawawala kapag nakita na kita. I didn't like what I was feeling towards you. Kaya pinipili kong magsungit. Noong gabing dumating ang kuya mo sa bahay mo, I got jealous thinking he might be the one of your boyfriends. Siya nga. Dugtong niya. Tumango si Terence. I now know what you meant by that. Lahat sila boyfriend mo. Ngumiti si Kim. Noong gabing nagtampo ka, dahil hindi ko kinain ang niluto mo, iyahatid naman talaga kita. Binalikan ko lang yung kotse kaya lang paglabas ko wala ka na. Nagpasundo ako kay Kuya Luke. Muli ay tumango lamang siya. Sinundan kita. Pero pagdating ko sa tapat ng apartment mo, nakita kong hinalikan ka ng Kuya Luke mo. Nag-I love you pa siya. I thought he was another rival and again, nagselos ako. So when you confessed how you felt about me, thinking you were just trying to fool me, I tried to save my pride. I pretended everything was just for our little show. Kinurot siya ni Kim. Kung kinain mo lang sana kasi yung ampalayang yun, hindi sana ako nagtampo. Kinain ko. Pagka uwi ko galing sa apartment mo, kinain ko. Promise. Tugtong niya nang tingnan siya nito ng may pagdududa. Maya-maya ay muli itong sumimangot. What? Tanong niya. Noong araw na pumunta ako sa opisina mo, nakita kita kasama ang masamang mangkukulam? Napakunutan noon ni Terence. Saka inisip kung sino ang tinutukoy ni Kim. I just talked to her that day. She's actually my ex-girlfriend. Nagtutudang tingin uli ang isnagot ni Kim. Ex nga. Tumatawa namang sagot niya. We lasted for a few years. I thought she was serious. I even thought about marrying her. Then, I discovered she had another boyfriend. Lahat ng ibinibigay ko sa kanya mga regalo, ibinibenta niya para may maibigay siya sa boyfriend niya. So,
You're one of those people who were afraid to trust because they've been betrayed? Ay, wika ng dalaga na ikinatawa niya. So, it was her fault? Pati ako damay? That's unfair. Kasi, syempre nasaktan ako. It's pretty normal to be cautious the next time. He added. So, you like me? Tanong ni Kim. Nang tumango si Terrence ay minulugatan siya ng dalaga, saka malakas na itinulak palayo, dahilan para malaglag siya sa kama. Hindi mo naman pala ako mahal. Tapos pumayag ka sa suggestion ni Kuya na matulog sa tabi ko? Napatingin ito sa damit na suot. Teka, bakit itong suot ko? Hindi naman ito ang suot ko kahapon na. Nang tingnan siya ni Kim, nang masama ay itinaas na lamang niya mga kamay. I swear, binihisan lang kita, hindi ako tumingin. Ano? Tanong niya nang lalong magsalubong ang mga kilay nito. Kung hindi ka tumingin, edi, nahipuan mo ko. Dapat tinignan mo na lang kaysa naman kung ano-ano ang mahawakan mo habang binibihisan ako. Binato siya nito ng unan. Pakasalan mo ako. Pumangon si Terrence at muling sumampa sa kama. Pinipikot mo na ba ako ng lagay na to? Pilyong tanong niya. Pakakasalan na rin na lang kita. Unahin na natin ang honeymoon. Sa sinabi niya ay agad siya nitong sinunggaban at dinaganan. Umibabaw ito sa kanya habang hawak ang unan. Napilit itong inihahampas sa kanya. Nakakainis ka? Kainis? Pinigilan niya ang kamay ni Kim. Saka matama nitong tinitigan. Okay lang, kahit mainis ka sa akin. As long as your love stays, I can try eating bitter veggies and pretend that I like them. But I surely can't make other people believe that I can live a happy life without you. I love you, Kimberly Cristobal. Hindi ko kailangan ng kayamanan mo dahil mas mayaman ako sa'yo. Natawa siya sa sinabi, mahal kita. Kahit maging kasing hirap ka pa ng dagang bukid, mamahalin pa rin kita. Nangilid ang mga luha nito. You do? Nang tumango siya ay tuluyan ng nalaglag ang mga luha nito. I love you too, Terrence Loizaga. Kahit na masungit, antipatiko, mayabang at kuripot ka pa. Kahit laging salubong yung mga kilay mo, mahal pa rin kita. She lowered her head to kiss him, and he vowed never to make her cry sad tears again.